Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Buhay ang Diyos. Habang nagpupunas tayo ng mga pawis na inilabas sa ating katawan, ang kinin po natin na nilabas ang pawis na yan, o anumang karamdaman ay inilabas sa ating katawan. Amen po ba? Amen. Meron po ba tayong mga kapatid na bagong dating sa dakong ito? Pakitaas po ang kamay ng kapatid nating bago. Meron po bang bago? Wala. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa araw na ito ay nakatungo tayo sa kanyang banal na dambana, sa kanyang panawagan tayo ay naririto. Sa ganang kumpanyan tayo hinipo ang bawat isa sa atin upang tumungo sa dakong ito. Ito tayong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Tatawag po ako na magbabahagi sa umagang ito. Batid ko po ang lahat sa inyo ay maraming nakamtan na biyaya sa ating Diyos na buhay kung bakit naririto tayo sa banal na dambana, na sa bawat araw ay pinananabikan natin na tayo ay makatungo sa dahong ito. Meron po bang may nais na mag-volunteer, na magbahagi sa kadakilaan ng Diyos na nagawa sa kanyang buhay? May nais po bang magbahagi? Tumindig dito. Alam ko po lahat sa inyo nag-uumapaw ang puso ninyo sa galak, kabilaman ng karamdaman na may karamdaman kayo na dinaranas or may pagsubok kayong pinagdaraanan sa oras na ito. Alam ko, galak pa rin ang puso ang mangingibabaw sa inyo sapagkat buhay nga po ang Diyos sa dakong ito. Amen po ba? Tatawag po ako. Wala po bang mag-volunteer? Lalapitan ko na lang po. Tawagin ko po ang aking mahal na kapatid na buhat sa bahay pare upang sa inyo ay magpahayag ng kadakilaan ng Diyos kung paano niya tanggap sa dakong ito. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Ellen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Naantok po ba kayo? Lakasan naman po natin. Palakpak po tayo ng malakas. Ayan! Buhay ang Diyos. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa tuwing na ay ako po ay inaakay niya po sa dakong ito, sa mahal na dambana. Napakasarap pong damhin sa tuwing na ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Ako po ay inaakay ng Ama dito sa pamamagitan po ng karamdaman ng aking anak. Niloob po niya na magkaroon ng karamdaman ng aking anak dahil ng daddy po. I-share ko lang po. Mayroon po nag-aaya sa akin dito, subalit hindi po ako sumasama dahil naiinip po ako at nababagot. Subalit nung nakain na po ako ng Ama, unti-unti po ako po ay nabuksan. Dahil noon po, iniisip ko po, nakakainip po dito, nakakabagot. Subalit nung mabuksan po ako, kahit po mag-isa lang po akong magtungo, pinipilit ko pong mapunta upang madinig ang banal na salita. Dahil po napakasarap pong damhin. Sa mga gaya po ng mga karamdaman, kapag dinudulog ko po ng bukal ng taimtim at ng buong katapatan sa Ama, talaga pong natatanggap ko po ang kagalingan ng aking katawan, pati na rin po ng aking pamilya. Kapag dinudulog ko po sa Ama, talaga po natatanggap ko po ang mga kagalingan. Nagpapasalamat po ako. Pati po nilinis po niya ang aking kaluluwa na kailangan po palang linisin, magtanggal ng tinik, tanggalin ng mga galit, puot at hinanakit sa ating puso upang makamtam siya ng buong katapatan
Yun na lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Kung napakinggan niyo po yung kanya ibinahagi, nung una may nag-aaya sa kanya, subalit hindi siya makatugon sa panawagan ng Diyos. Subalit, nang kumilos ang Diyos na buhay sa kanya, nang akayin na siya dito sa dahong ito, walang patumpik-tumpik, kundi siya ay tumungo. At nang makarating siya sa dahong ito, ay patuloy niyang nakamtan ang mga bawat biyaya na pagdulog niya sa Ama ng buong puso at buong katapatan ay kanyang nakamtan. Amen po ba? Ngayon po, ang pangalawa, tatawagin ko po ang aking kapatid na mula sa bahay pare. Siya po noong una ko makita, ang mukha niya ay talaga pong hindi maipinta. Pero po subalit ngayon, buhay nga po ang Diyos na kumikilos sa bawat isa sa atin na naririto. May lungkot ka ba? Ngayon, may ligaya ka na dahil nakilala mo na ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Di ko po akalain na tatawagin ako ng isa sa mga alagad. Siguro po araw-araw, kung halos araw-araw nandito kayo, nakikita niyo po siguro ang sitwasyon ko, kung ano ang kalagayan ko, na kung minsan, siguro sasabihin ng iba, ang arte naman ng tao na yon, basta na lang nahihiga, minsan basta na lang nalalamukot ang mukha nang hindi nila alam kung ano ba talaga ang dinaramdam ng katawan ko. Ako po kasi ay meron akong cervical cancer. Yung pong madalas binabanggit niya po, Kunching, ako po iyon na lumaban ako, labanan ko yung sakit ko, huwag akong magpapadaig sa kung ano ang meron sa akin at huwag akong magalit sa Panginoon gawa ng kung hindi niya nga siguro ipinagkaloob sa akin ito, wala po siguro ako sa dakong ito, wala po ako sa dambanang ito, wala rin po ako sa harapan ninyo. Kagaya nga po nang nangyari, kahit ako po sa sarili ko, hindi ko matanggap sa sarili ko na nagkasakit ako ng ganito. Kasi po, nagdarasal naman ako, oo, inaamin ko, nagdarasal ako. Siguro nga po, kulang yung pagdarasal ko na, oo, nagdarasal ako, pero kapag ka may problema lang ako, may problema akong financial, may problema ako sa asawa ko, may mga problema ako sa anak ko. Siguro po, nagdarasal ako kung yun lang ang problema ko, yun lang ang hinihiling ko, na kumbaga siguro hindi tao sa puso ko, yun talagang tagos sa kalooban ko yung paghingi ng yung panalangin o yung pagsambit sa kanya na, Ama, tulungan niyo po ako, pakinggan niyo po ako. O nung nagtitinda naman po kami, sana po makabenta kami, makabayad ako sa pinagkautangan ko. Puro ganun lang po ang hinihiling ko. Na kapag ka napagbigyan na niya ako, wala na akong problema sa anak, sa asawa, sa financial, wala na naman. Hindi ko na naman siya maalala. Maliban na lang kung halimbawa at First Friday, pupunta kami ng Pulong Gubat. Ayan, bago kami magtinda, umuusal talaga ako ng panalangin sa kanya. Pero ganun pa man din po, ang inihiling ko pa rin, kagalingan ng nanay ko, makabenta pa rin kami ng malaki para makabayad ako sa pinagkautangan ko bago kami magtinda. Puro ganun po ang panalangin ko. Siguro po, kaya po, hindi ko naman po inaano sa Diyos na bakit niya ako binigyan ng ganitong karamdaman. Siguro nga po, kaya niya pinagkalooban ako ng ganitong karamdaman para talaga mabuksan ang isip ko, damdamin ko, at puso ko kung paano talagang tanggapin siya ng buong buo sa kalooban ko. Inaamin ko naman po sa sarili ko na sa halos 2 linggo ko pa lang napagpunta rito, hindi ko naman sinasabing nabuksan na talaga ako na 100% tanggap na tanggap. Kasi po, pagka halimbawa dumarating yung panahon na kagaya nung Lunes, malakas ang ulan, bago kami pumunta rito, sobrang lalaki ng dugo na lumalabas sa akin. Kumbaga, ang daming balakid bago ako pumunta rito.
nag-aalumpihit po ako kung pupunta ba ako o hindi. Kasi sa kada labas po ng tipak-tipak na dugo na yon, kung sa napagdaanan kong balik-balik sa ospital, pag lumabas po kasi yung dugo na yon, dire-diretso na siya. Tipak-tipak na dugo hanggang sa, yung huli nga po, sa dami ng dugo lumabas sa akin, hindi ko na alam na tinatakbo na ako sa ospital. Na sabi nga nung ni ate, hindi ko alam kung ano pangalan ng isang alagad, na sa isang pitik talaga, pagka kinaloob ng Diyos na bawiin niya ang buhay natin, babawiin niya. Pero yun nga po, awa ng Panginoon, nung linggo na yon na itinakbo ko sa ospital, nagkamalay pa rin po ako habang daan. Kinaloob po niya na mabuhay pa rin ako. Na nagulat na lang ako kasi yung isang hipag ko talaga nananalangin siya, yung mister ko nagkakaandaiyak na umuusal siya ng panalangin, na naghumihiyaw sila, ginigising talaga nila ako. So siguro po, yun din po, napadasal talaga ako. Hindi pa po ako napupunta sa dakong ito. Napadasal po talaga ako na siguro hindi ko pa oras ng mga panahon na yon, na dumasal ako sa Diyos na siguro marami kong dapat baguhin, marami kong dapat tanggapin, marami kong kailangang baguhin ng husto sa sarili ko at sa pagkatao ko, pati na rin siguro ang akayin ko, ang miyembro ng pamilya ko dito sa dakong ito. Dahil yun nga po, gaya rin ng sabi ni Apo, ang lapit namin sa simbahan. Pero once in a blue moon o kung may okasyon lang, kung may patay, may birthday, o kung ano pa man pong isbang special na okasyon lang, kaya kami napupunta sa simbahan. Pero yun na nga po, sa kakadasal, kakapanalangin, walang sawang pakikinig kay Apo Conching, sa kanyang mga aral, siguro po nakikita nyo rin ngayon na malaki na rin ang in-improve ng itsura ko, ng katawan ko, na nakakatayo na ako ng matagal, nakakasayaw ako kahit papano. Hindi kagaya noon na pagdating ko may dala pa akong higaan, kasi sobrang sakit po talaga. Sa dami po talaga ng dugong isinalin sa akin. Nangyari po kasi sa akin sa ospital. Yung huling confine ko, kaya sobra takot ko pag nakakita ako ng dugo. Yung pong huling punta ko sa ospital na hinimatay nga ako, sobrang wala na po akong dugo. Nag-42 na lang ang CBC ko, ang blood count ko sobrang baba na. Hindi naman agad na check nung isang doktor, kung wala yung talagang tumitingin sa akin, hindi niya chinek yung CBC ko na gano'n na pala kababa, na halos 5 araw po walang kain, walang tulog. Naranasan ko po yun na talagang praning na ako, halos yung pug ko na yung ulo ko sa pader. Hindi ko na po alam kung paano gagawin ko. Yun po, nung dumating nga po yung isang doktor, yung talagang tumitingin sa akin, kung nakita niya ako na parang lantang gulay na ako talaga, pinapalitan na lang ako ng diaper nung ate ko, hindi ako makabiling sa higaan, wala ni tubig, hindi ko talaga mainom. Oras na sumipsip po ako, konting tubig lang, isinusuka ko na. Yun po ang ng sakit ko, na kapag nagpatalo ka talaga sa sakit, lahat hindi mo tatanggapin. Kaya sa loob po nung 5 araw na yon, nabuhay ako sa dextrose lang, puro dextrose. Kaya po, mas madalas pa yung saksak ng mga injection na sobrang daming isinasaksak sa akin para maampat yung pagdurugo. Nasa bawat saksak naman po, ramdam na ramdam ko na parang pinipilas yung laman ko kasi sa sobrang dami, sa sobrang tusok, sa sobrang halos pag nakikita ko pa lang po yung mga nurse na pumapasok, nanginginig na katawan ko sa takot. Tapos yung first time nga po na sinalinan ako ng dugo, awa po ng Panginoon, umusal ako sa Kanya talaga na sana makatulog ako. Yun nga po, pinagkalooban ako ng Panginoon, naigli po ako. Tuwan-tuwa po ako kasi nakatulog ako. Yun po ang unang beses na nakatulog ako sa loob ng 5 araw na walang kain, walang tulog. Na nakapikit nga ako sa loob ng 5 araw, walang ginawa yung mata ko kung di lumuha. Na hindi ko mapigil bakit luha siya ng luha. Na umuusal ako na siguro kung oras ko na po, kuhanin nyo na ako, madalangin ako ng ganun. Kung hindi naman po, bigyan nyo po ako ng lakas ng katawan, lakas ng kalooban para mapaglabanan ko po yung sakit ko. Dahil may anak pa po akong maliit, may anak pa po akong 1-year-old. Yun na nga po, nung pong pinagkaloob ng Ama na makatulog ako, eto po, nakatulog naman po ako. Alam niyo po ba, habang natutulog ako, yung higaan ko, napapaginipan ko, bigla siyang tumitiklop. Naiipit ako, hindi ako makahinga.
Hindi ako makahinga, nananalangin ako. Diyos ko po, bakit ganito? Bakit nakaipit ako? Di mamumulat ang mata ko. Pag namulat po yung mata ko, saglit na saglit lang, maiiglip na naman ako. Pag naiglip na naman ako, eto na naman. Bumaluktot na naman, ipit na naman ako, hindi ako makahinga. De, dasal-dasal hanggang sa nagising na naman ako. Nung naiglip na naman ako, eto na naman, iyon na naman ang panaginip ko, hindi na naman ako makahinga. Alam niyo po kaya ako nagising? Nagulat na lang ako, ginigising ako nung hipag ko, nagro-rosary pala, pinagro-rosary niya ako kasi nakikita niya na hindi ako komportable sa pagtulog ko. Ginising niya ako, saktong-sakto po yung gising niya, na talagang hindi na ako makahinga dun sa higaan sa ospital dahil nakaipit na po ako. Kaya tuwan-tuwa po ako nung ginising ako nung hipag ko, kasi kahit anong dasal ang ginagawa ko, ba't hindi ako magising? Hindi po talaga ako magising, kaya tuwan-tuwa ako nung hinipo ako nung hipag ko at ginising niya ako. De, siguro po, kung hindi ako nagising nung oras din na yon, oras ko na talaga. Eto pa po, na sumunod na gabi na naman, habang sinasalina na naman ako ng dugo. Kasi sunod-sunod po yung dugo na yun, 5 bag, halos nauna 1 bag, tapos 4 na bag. Deto na naman po, hindi agad naisunod yung 1 dugo kasi nilagnat ako pagkaubos ng 1 bag. Sinalin po yung pangalawang dugo. Pag po sinalin na ganon, meron kasing ini-inject na para makatulog ako. Kasi pag po hindi ako in-injection na ganon, ramdam ko yung daloy, mahapdi. Ang hapdi niya, namamanhit yung kalahati ng katawan ko. Nung pong isinalin yon, eto na naman, nakatulog na naman ako. Natutuwa yung mister ko kasi nakatulog ako. Alam niya, tulog ako kasi hindi ako kumikilos sa higaan. Pero alam niyo po ba, dun sa pagtulog ko, nanaginip na naman ako. Sa panaginip ko po, namamasyal ako, ang ganda-ganda ng lugar na pinapasyalan ko. Sobrang ganda nung parang, na may mga kasama akong mga pamangking ko, gano'n. Tapos, habang nalilibang po ako sa pamamasyal, nalilibang ako, nagulat ako. Bakit? Yung parang na napakaganda, naging isang simenteryo, isang napakalawak na simenteryo. O di kinalibutan po ako kasi yung mga kasama ko, nang mapansin ko sa paligid ko, wala na po sila. Nag-iisa na ako. Yung pong parang ngayon, nagdudumali po ako talagang lumabas. Nung pong paalis na ako, tinitingnan ko yung mga paligid ko, wala na akong kasama, di takot na po ako kasi halos papagabi na siya, papagabi na. Nung pong palabas ako ng parang ngayon, dasal ako ng dasal, Diyos ko po, palabasin niyo na po ako dito. Alam niyo po ba, nung lalabas ako, bigla naman siyang naging napakatarik. Sobrang naging napakatarik nung lalandasin kong daan. Parang kumbaga sa Baguio, yung pong Glorieta na ubod ng taas. Yun nga po, may baitang eh. Yung pong dadaanan ko, biglang patag siya na mataas. Simentado siya pero patag. Na nung malapit naman na po ako, nasa kalagitnaan na ako nung matatawid ko na, mapapanik ko na, ayan naman po, bumuhos naman ng napakalakas na unos. Sobrang lakas ng unos at ulan. Hindi ko alam, Diyos ko, kung paano ko tatawirin. Nag-iisa ako, wala akong kapitan. Wala po akong makapitan, takot na takot ako. Na, paano kung tatawirin to? Wala namang ulan, bakit biglang nagkaroon ng napakalakas na unos? Ayun na ako, malapit na akong makatawid. Alam niyo po, dasal ako ng dasal talaga. Hindi pa rin po ako napupunta nun dito. Dasal po ako ng dasal na sana po, matawid ko to, malampasan ko. Dahil pagka hindi ako nakalampas dito, malulunod ako. Malulunod ako dahil sobrang lakas ng unos. Pinilit ko po talagang umakyat. Pinilit kong tawirin. Awa po ng Panginoon, nakatawid ako. Nakapanik po ako sa taas. Naakyat ko ang taluktok. Nung pong nakapanik ako sa taas, lilinga-linga ako sa paligid ko. Tuyo naman ako. Ambon lang ang nasa taas. Tapos ang liwa-liwanag ng kapaligiran, hindi naman siya madilim. Samantalang yung pinaggalingan ko, sobrang madilim na, ang lakas pa ng ulan, yung unos talaga, rumaragas na papunta sa akin. Kaya tuwan-tuwa po ako nung nakaahon ako. Tuwan-tuwa ako, nagpapasalamat ako. Nagising ako. Nung nagising ako, tinawag ko yung mister ko, ano raw ba nangyari, sabi ko nga, ikinuwento ko nga yung panaginip ko na napakahirap ka ako ng pinagdaanan ko, hingal na hingal ako, pagod ako dahil pinilit kong maakyat yung napakatarik na lugar na yon. Tuwan-tuwa po yung mister ko, ano pakiramdam mo ngayon? Sabi ko, pakiramdam ko, parang nabuhay akong mag-uli. Ganun po yung pakiramdam ko na parang sobrang sarap ng gising ko dahil
sobrang bigat, sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Wala akong kaagapay, ako lang mag-isa para tawirin at anuin po yung landas na yon. Dahil ganun po, nalampasan ko yon. Eto na naman. O tapos na po yung pangalawang bag. Eto po, pangatlong bag na naman, nakatulog na naman ako. Eto na naman po, sa pangatlong bag, hindi, ala naman po ako iniisip dahil sa dinarasal ko lang makatulog ako ng payapa na para sa pagising ko po malakas ang katawan ko at makakakain na ako, yung dinarasal ko. At syempre, pagka lumakas ako, makakapiling ko mga mahal ko sa buhay. Eto po, doon sa pangatlo naman, natutulog po ako habang sinasalinan siya, habang nagsasali ng dugo sa akin. Sa panaginip ko naman po, pilit akong may isinusuot sa aking gown na puti, na sobrang sikip. Hindi ako makahinga talaga dun sa gown na yon. Sabi ko, Diyos ko po, ano ba to? Ano ba itong sinusuot yung gown na to sa akin? Bakit puting-puti? Sabi kong ganun. Tsaka ang sikip-sikip, hindi po ako makahinga, hindi po sa akin tong gown na to. Para akong basta binigti sa akin, nakagown akong puting-puti na. Hindi naman ako nababaliw at hindi pa naman ako patay. Bakit niyo po ako binihisan ng puting-puting ganito? Diyos ko po, hubarin niyo naman ito. Ang tagal kong umuusal sa kanya. Pero alam niyo po, sa awa ng Panginoon, ang tagal kong nagpupumiglas. Nung bigla akong nagdasal at nanalangin sa kanya, bigla na lang, nawala yung gown. Hindi na nakasuot sa akin. Nagulat ako, wala na yung gown. Hindi na siya nakasuot sa akin. Ayun po, buhat po noon, dun sa ikatlong bag na yon, hanggang sa ngayon po, hindi na po ako nakakapanaginip nung mga ganong nakakatakot. Na yung pong nasa ospital ako, ayokong pumikit. Pagdilat ko, gusto ko lahat ng bantay ko sa ospital nakatingin sa akin. Sobra po ang naging takot ko na pagdilat ko, baka wala sila sa harapan ko, walang nakatingin sa akin. Sobra po ang takot ko. Kaya nung pong nalampasan ko lahat yung mga panaginip na yun sa, siguro po sabi nga iba, bangungot. Nalampasan ko lahat ng bangungot na yon. Sobrang saya ko po. Pero ganun pa man din po, kung mga hindi pa rin ako lubusang magaling talaga, inuwi na po ako. Nagpa-schedule nga po kami sa Jose Reyes. Next month pa po ang schedule ko. Next month pa po ang dialysis. Kung nga po hindi pa, naanyayahan nga po ako ni Tata Apyong. Dapat noon pa, bago pa nito lang. Kaya lang nagkataong na ospital nga po ako. Nung pong first time na pumunta ko talaga dito, talagang nangangatog ang buong katawan ko. Sobrang baba pa kasi ng dugo ko. Sobrang andami ng nakikita ko kung naduling po yung, tinamaan po yung paningin ko sa dami nung gamot na itinurok sa akin. Hindi naman ako kumakain. Sa tagal siguro nung hindi ko pagtulog. Kaya po siguro pati paningin ko tinamaan. Kaya po, yun nga po, sa araw-araw po na pagpunta ko dito, siguro po nakita nyo na napakaganda na ng in-improve ng itsura ko, ng katawan ko, ang pagsigla ng itsura ko. Kagaya po nung Lunes, kahit po sobrang lakas ng ulan, sobrang napakalalaki nung dugo, na pagka dati nakikita ko yon, nanginginig na katawan ko, nanginginig na kalamnan ko, hihiga na lang ako, magmumukmuk na ako sa kwarto. Magkukulong na lang ako doon, ayoko nang may marinig na maingay, ayokong may marinig na nag-uusap, o kahit na anong huni-huni, ayoko talaga. Pero kung nga po, napunta po ako sa dakong ito, nagkaroon po ako ng lakas ng loob na lumaban talaga sa kung ano ang sakit ko. Talaga pong pinipilit kong labanan. Nilalabanan ko po kahit na kuminsan talagang yung takot nandoon bilang tao. Kaya kuminsan humingi ako ng tawad sa Panginoon na kapag yung dumarating yung punto na nag-iisa ako, ang lakas ng dugo ko, wala yung mister ko, nag-iisa ako, natatakot po talaga ako kasi baka magdire-diretso na naman kagaya ng mga hindi lang isa, 2 beses na nangyari na pag lumabas yung tingkal-tingkal na yon, didiretso na po ako sa ospital. Pero ngayon po, awa ng Poon, kahit nangyayari yung ganon, hindi na po ako humahantong na madala pa ulit ng ospital para salinan ng dugo. Kaya nagpapasalamat po ako, sobrang nagpapasalamat po ako kay Apo Kunching sa lahat. Ginagamit po si Apo para sa pagpapagaling talaga sa mga himalang nangyayari dito sa dambanang ito. Nagpapasalamat po ako sa kanilang panalangin, sa mga alagad, sa lahat po, sa mga choir, sa mga caps, sa lahat din po ng mga pasyente. Kagaya nga po ng tinuran ni Kuya, kahapon nung binati niya ako, sabi niya, pinagdarasal niya yung kapwa pasyente. Kaya sabi ko sa kanya, parehas pala tayo ng dinarasal.
sa kabila nung dinaramdam ko, pinagdarasil ko rin sila na kapwa kami sana pare-parehas na makatamo ng kagalingan, ng kaginhawahan ng kalooban, kapanatagan ng isipan, at marami pa pong pinagdarasal na sana matupad po, na alam naman natin na walang imposible sa kanya, di po ba? Kaya sa ngayon po, sobrang napakasaya ko po kasi talaga pong nung unang beses na pumunta ako dito, sabi ko sa sarili ko, sana po one of these days nasa harap nila ako. Nagpapatunay ako, may ngiti sa mukha, masaya ang aking mukha na makakaharap sa kanila na ang saya-saya ko na. Sa kabila ng karamdaman ko, makikita nila na maligaya ang itsura ko, hindi lamu-lamukot ang mukha ko, hindi ngiwi-ngiwi ang mukha ko dahil kumikirot ang likuran ko. Kaya sa inyo pong lahat, maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa lahat ng panalangin ninyo. Thank you po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sa iyong ibinahagi, talagang pinatunayan lamang ng Diyos kung paano siya kumilos sa katauhan mo, kung paano kanya sinagip, kung paano kanya tinulungan sa bawat sandali. Sa atin po, pag kumatok ang Panginoon sa ating puso, papasukin po natin. Huwag po nating, teka muna, mamaya na lang. Teka muna, wag muna. Meron pa akong ginagawa. Huwag po. Once na kumatok ang Panginoon sa ating puso, papasukin po natin siya. Mararamdaman natin kung paano siya kikilos, katulad sa ating mahal na kapatid, kung paano ibinahagi niya ang pinagdaanan niya sa kanyang karamdaman. Ngayon, nakita niyo po ang kanyang mukha. Maligaya na siya. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Tatawag po uli ako ng isa pang magbabahagi. Hindi ko po alam kung anong pangalan. Lalapitan ko na lamang po siya. Pwede po ba?